Magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan o kaya good evening sa mga OFWs. Nagising pa kahit madaling araw dyan sa abroad, mga kaibigan. Okay ha, kahit madaling araw, no? Madaling araw. Ako sila ng hashtag #WalkWithLan at welcome sa isa sa pinakamainit na usapin ngayong April 7, 2026. Ombudsman Boying Remulla, oo, siya mismo ay naglabas ng subpina sa House of Representatives para sa lahat ng salin ni former Deputy Secretary General Sofonias Ponyong Gabonada Jr. Teka, anong ibig sabihin nito? Bakit biglang si Gabonada na Deputy Secretary General noong panahon ni Speaker Martin Romualdez ang naging person of interest sa malaking flood control probe? Plunder cases na ba talaga ang hinahanda laban sa dating speaker at posibleng iba pang lawmakers? Mga kabataan, OFWs at lahat ng nagbabayad ng tax, ito ang klaseng balita na hindi pwedeng i-scroll lang dahil ang pera na pinag-uusapan dito, pera nyo yan, pera ng bayan. Sa susunod na ilang mga minuto, tatalakayin natin ng buo, walang kinikilingan, pero matalas at may katatawanan. Intellectual breakdown, ha? Fact-based at critical na analysis, walang chismis, puro ebidensya. Ready kayo? Tara, simulan natin ang laban para sa katotohanan. Una, ang facts straight from the subpoena dated March 25, received April 7. Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla ay nag-utos kay House Secretary General Cheloy Garafil na isumite ang certified true copies ng lahat ng salin ni Gabonada mula noong pumasok siya sa House hanggang ngayon. Bakit? Dahil parte ito ng thorough investigation into alleged irregularities concerning certain infrastructure projects, lalo na ang flood control projects na matagal nang pinagdududahan. Assistant Ombudsman Miko Clavano mismo ang nagsabi, si Gabonado ay person of interest dahil siyang nasa Secretary General's office noong speakership ni Romualdez mula 2022 hanggang 2025. Parang may nagsabi kung walang kwenta ang salin, bakit kailangan pang magsubpina? Exactly, salin ang unang linya ng depensa ng publiko laban sa korupsyon. Kung ayaw nilang ibigay, may tinatago ba? Sino ba talaga si Sofonias Ponce Gabonada Jr.? Dating Provincial Public Information Officer, naging Deputy Secretary General sa ilalim ni Romualdez. Siya ang isa sa mga key personnel na nag-handle ng administrative at operational side ng House noong panahong na iyon. Si Romualdez naman, later representative pinsan ni dating Presidente Marcos, ay naging speaker mula 2022. Sa ilalim niya, maraming infrastructure bills ang naipasa. Pero ngayon, tanong ng ombudsman, may kinalamang ba ang proseso sa ilalim niya sa mga anomalous flood control projects? Hindi ito random ito ang unang direktang subpina sa isang high-ranking House official na nasa gitna mismo ng power structure noong Romualdez era. Parang sinasabi ng ombudsman, kung gusto nyong mag-plunder case, kailangan naming tingnan muna ang pera ni Gabonada. Para sa mga kabataan na baka first time makarinig, salin po ay statement of assets, liabilities, and net worth. Mandatory yan sa lahat ng public officials, pati mga guro. Dapat isumite taon-taon. Bakit? Para makita ng publiko kung bigla kang naging milyonaryo habang nasa gobyerno. Noong 2012, ginamit ang salin laban kay Chief Justice Corona. Ngayon, ginagamit ulit. History repeats itself, pero sana may accountability na. Salin is like your ex-phone. Kapag ayaw ipakita, may something talaga. Pero seryoso, ito ang tool para sa transparency. Kung walang salin, walang check and balance. Okay ngayon ang core, ang flood control mess, libo-libong proyekto, bilyong-bilyong piso. Pero tuwing umuulan, baha pa rin. Bakit? May mga reports na overpriced projects, ghost projects, at kickbacks. Ang ombudsman ay naghahanda ng plunder cases laban sa ilang lawmakers, kasama si Romualdez. Plunder equals malaking korupsyon involving public funds. Si Gabonada ang key personality dahil siya ang nasa loob ng sistema noong panahong iyon. Hindi siya congressman, pero siya ang nag-ooperate ng makinarya. Kaya kailangan ng ang kanyang salin para makita kung may sudden wealth ba habang nasa posisyon.
Intellectual lens, ha? Ito ba ang totoong pursuit of justice o political vendetta? Si Romualdez ay appointee ni Marcos. Si Romualdez ay Marcos alay noon. Ngayon may tension. Pero ang tanong ng bayan, bakit ngayon lang? Fact-based critic tayo, mga kaibigan. Sa Pilipinas, madalas ang salin ay ginagamit lang kapag may away sa politika. Pero dapat laging gamitin. Walang exception. Para sa mga kabataan, kapag corruption ang nangyayari, ang nawawala ay ang inyong future jobs, scholarships at public services. Para sa mga OFWs, ang pera nyo na ipinapadala bilang tax na pupunta ba sa tamang proyekto o sa bulsa ng iilan? Ang politika sa Pilipinas parang telenovela. May twist every season, pero itong season na ito, may subpina at salin plot twist. O diretso sa inyo, ha? Kapag may transparency, may tiwala. Kapag may tiwala, may investment. Ha? Kapag may investment, may trabaho. Ha? Na huwag nating hayaang masayang sa walang kwentang proyekto, mga kaibigan. Ay, naku po, no? Yan. Mga kababayan, ha? Sa mundo, kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang siniskil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin yung channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Ngayon, bago tayo magtapos, tara't pag-usapan natin ang mga tanong na dapat itanong ng bawat Pilipino, lalo na ang kabataan at OFWs na siyang pinaka-apektado. Una, bakit ngayon lang ito nangyayari? Si Martin Romualdez ay dating speaker, malakas noon. Ngayon, nawala na siya sa pwesto, biglang may subpina. Totoong accountability ba ito o political settling of scores? Si Ombudsman Remulla ay appointee ni Presidente Marcos, kaya ba't may tensyon sa pagitan ng dalawang kampo ng pamilya? Pangalawa, saan napunta ang bilyong-bilyong piso sa flood control projects? May data mula sa COA na nagpapakita ng sobrang laki ng budget pero mababa ang accomplishment rate. Tuwing tag-ulan, nalulubog pa rin ang Metro Manila. Ngayon, Quezon City at maraming probinsya. Hindi nalulubog ang bahay ninyo. May mga bulsa naman ang lumalaki. Pangatlo, anong papel ng House leadership noon? Si Gabonada bilang Deputy Secretary General ay hindi basta empleyado. Siyang nasa likod ng administrative machinery, kung may irregularity sa bidding, procurement o project implementation, malamang na dumaan yan sa kanyang opisina. Kaya critical ang kanyang salin. Para sa mga kabataan, alam nyo ba na ang pera na nasasayang sa korupsyon ay pwedeng maging free college education, mas murang internet o modernong public transport sa halip na mapunta sa bulsa ng ilan? Bakit hindi mapupunta sa inyong kinabukasan? Para sa mga OFWs, araw-araw kayo nagpapadala ng pera, nagbabayad ng tax sa Pilipinas. Kapag may plunder, parang ninanakaw nila ang pawis ninyo. Isipin niyo isang proyekto ng 500 million pesos, kung may 30% kickback, yon ay 150 million pesos na pwedeng mapunta sa ayuda para sa pamilya ninyo sa probinsya. Ang politika sa atin parang laro ng Monopoly. May mga players na lagi may get out of jail free card, pero sa totoong buhay, ang bayan ay talo. Kaya kailangan natin maging vocal. Kung mapatunayan na may kinalaman si Gabonada o ang dating leadership sa mga anomalous projects, anong susunod? Plunder case ba talaga o mawawala lang ulit sa limot katulad ng ibang kaso noon? Mga kababayan, ang tunay na pagbabago ay hindi nanggagaling sa gobyerno lang. Nanggagaling ito sa atin na patuloy na nagmo-monitor at nangihiling ng transparency. Huwag tayo ma-distract ng chismis at drama, Focus tayo sa ebidensya at sa pera ng bayan. Ayan. Okay, tapos na po tayo, no? Yan. Like, subscribe, mga kaibigan. Comment truth kung naniniwala kayo sa accountability. Share sa inyong OFW groups at mga kabarkada. Hanggang sa susunod na deep dive. This is Lan from the #WalkWithLan. Signing off. Stay critical, stay informed para sa bayan.